Magandang araw po sa inyong lahat. Pinakamadaling pag-aaral ng English, Part 2. Okay, nasa Part 2 na po tayo na maganda pong matandaan nyo lahat ng mga salita na nandito para gumaling po kayo sa English. Okay, makapag-English na po agad kayo. Okay po? So, magbigay na po agad ako ng halimbawa. Sundin mo ito. Kapag in English po yan, follow it. Okay, pag sinabi mo namang sundin mo iyon o sundin mo yun, ganun pa rin po. Follow it. Yung follow po, yan yung sundin. Yung it, yan yung salitang ito o yun. Okay, dun sa mga baguhan pa lang po na nakakapanood po nitong ating video, yung mo po ay hindi ko po itinranslate sa English. Okay, kasi may batas po sa English na kapag ikaw po ay nag-uutos, maaaring wag mo nang i-translate sa English yung taong inuutusan nyo. Okay, pero kung gusto nyong i-translate pa rin po yan sa English, maaari rin po. Ganito po ang mangyayari. You follow it. Sundin mo ito. Ganun pa rin ang ibig na sabihin. Okay? So, kayo na lang pong bahala kung itatranslate nyo pa itong salitang mo o hindi na sa English. Pero parehong tama po sila. Okay? Sumunod, slice it. Hiwain mo. Okay? May pagkakataon po na ang pagtatagalog po natin ay hindi na po natin nasasabi yung salitang ito o yun. Okay? Katulad po nitong hiwain mo. Pero kung tutusin po, itong hiwain mo ito o hiwain mo iyon, ay katumbas lang din po nitong salitang hiwain mo. Kaya pag in English po yan, ito po yan, iisa lang po, slice it para sa hiwain mo o hiwain mo ito. Okay? So kayo na lang pong bahala sa pagtatagalog kung isasalin nyo pa yung ito o yung salitang yon o tatanggalin nyo. Pero pag in English nyo po, ang inyong itatranslate ay yung action kung saan ay itong hiwain, slice, at saka yung salitang ito o yun para sa salitang it. Okay? Kasi kung mapapansin nyo, dalawang salita lang po yung ating ginagamit sa English at nakakapagbigay na po tayo ng kumpletong ideya. Yun po yung itinuturo ko sa inyo ngayon na marami nga po itong mga salitang ito na dapat nyo pong matandaan at maunawaan at magamit na rin po agad. Okay, para makapag-English na rin po agad kayo. So, meron na po tayong naunang listahan. Unang listahan po. Okay? Para makapag-English po agad kayo. Kasi ito ay part 2 na po. Okay? I-practice mo. Practice it. Lutuin mo. Cook it. Salahan mo. Miss it. I-shoot mo. Shoot it. Basahin mo. Read it. Tiklupin mo. Hold it. Kapitan mo. Hold it. Itapon mo. Throw it. Tapusin mo. Finish it. Panoorin mo. Watch it. I-play mo. Play it. Kulayan mo. Color it. Igapos mo. Bind it. Itali mo. Tie it. Paltan mo o palitan mo. Change it. Laktawan mo. Skip it. Hiramin mo. Borrow it. Paghiwalayin mo. Separate it. Ibalot mo. Wrap it. Bayaran mo. Pay it. Abutin mo. Reach it. Buhatin mo. Carry it. Itigil mo. Stop it. Imaneho mo. Drive it. Ipadala mo. Send it. At ang huli, tanggapin mo. Receive it. So, sana makikitandaan po itong mga salitang nandito at kung paano po sila binubuo natin para maging kompleto po yung ideyang na ibibigay nila. Okay? Gamit lamang po ang dalawang salita sa English. Okay po? So, sana makikipag-aralan ng maigi para makapag-English na po agad kayo agad. Okay po? Maraming salamat po.